mayroong ganito na mga pagmumura o profanities. Ito po ay lengguwahe ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na Mr. Chair, nagagalit. Mr. hindi Chair. ko, Mr. Elijah, hindi ko binabagit yung lingwahe ng ordinaryong Pilipino. Ang binabanggit ko, lingwahe ng vlogger. Hindi ka ordinaryong Pilipino. Mr. Chair. Dali lang, kasalala pa ako eh. Alright. Hindi ka ordinaryong Pilipino. Tama, mali? Ordinaryong Pilipino ako, Mr. Hindi, Chair. hindi ka ordinaryong Pilipino. Vlogger ka eh. No, ay manggagawa ako, Vlogger Mr. ka. Chair. Lahat pa ng ordinaryong Pilipino, vlogger. Anong tawag sa fallacy na yan, mga kababayan? Again, nakapag-aral din tayo ng logic nung estudyante pa tayo, mga kababayan. Ang tawag po niyan ay pwedeng marami kang i-classify mo yan sa iba't ibang fallacies, pero ang pinaka-fit po dito, pwede po ay Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa ating Tatabunan PH channel, mga kababayan. And nandito na po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon. Okay, welcome po sa lahat. At ako, mga kababayan, medyo nahuli lang itong video natin, pero ito, pag-usapan natin ngayon yung mga ilan sa mga nangyari doon sa pinagpatuloy na tri-committee hearing, mga kababayan. Okay? At nako! Ano ba nangyari na? Congressman Abante, mga kababayan. Alam nyo na, I think na may narinig na kayo. Pero ang pupunahin natin dito, mga kababayan, ay si Congressman Abante naghanda ng patibong dito sa isang vlogger, mga kababayan. Pero siya yung nahuulog sa kanyang sariling patibong. Oh, di ba? Siyang naghanda ng patibong. Siya yung ready. Oh. Pero bumaliktad yung nangyari. Di ba? Anong masasabi niyo yan, niyo dyan, mga kababayan? Ito, umpisahan na natin, mga kababayan. Kasi nga, kalaan nyo naman. Oh. Ang dami-daming vloggers, mga kababayan. Iba't iba. Merong dito tayo, mga sumusuporta kay PRRD, mga sumusuporta sa kakamping, sumusuporta kay Marcos, yung iba naman neutral, merong mga abogado, merong ang daming iba-ibang niche po yan, mga kababayan. Oh. Yet, ang pinupuna lang ng mga taong to ay itong mga vloggers na sumusuporta kay PRRD. Kaya tuloy, nako, parang nagisa sa kanilang sariling mantika, mga kababayan. Ito, pakita ko muna sa inyo. Naka-speed up tong mga videos natin. And then, discuss natin, mga kababayan, kung bakit at paano nahulog sa kanilang, o si Congressman Abantes kanyang sariling patibong. Anyway, careful tayo dito, mga kababayan. Baka tayong isunod dito, ha. Hindi tayo natatakot dyan. Pero, of course, nakita nyo naman kung paano nila ginamit yung kanilang kapangyarihan dyan sa Kongreso, mga kababayan, para ipahiya. Para ipahiya itong mga taong to. Pero sa tingin ko, depende naman kasi yan sa mga nanonood. Yung kung ikaw ay anti-Duterte, most likely sasabihin mo, napahiya. Depende naman. Pero kung ikaw ay objective at ito talaga nakikita mo ng fair, talagang si Congressman Abante na papahiya dito. Well, anyway, umpisa na natin. By the way, paki-like and share ng video natin, mga kababayan. And then paki-subscribe na din po sa ating YouTube channel. Of course, sa lahat ng nakapag-subscribe na, of course, black button. Okay, ito, umpisa na natin. Makinig kayo, mga kababayan. Andito po pa si Miss Joey Cruz. Miss Joey Cruz, andito po ba? Yes, Mr. Chair. Okay ka. Asan po siya? Ayan. Gusto ko lang po alam nyo, sa totoo lang, marami po akong natatanggap na bashing eh. Hindi ko pinapansin. Hindi ko pinapansin yon. Katulad ni Kabayan, hindi ako naiinsulto, hindi ako nababagabag, hindi ko pinapansin. Wala namang katotohanan yun eh. Kaya hindi ko pinapansin yan. Alright. Ngayon, ang gusto ko lang pong sabihin kay Miss Joey Cruz, in one of your vlogs in YouTube, you directed this statement sa akin.
Ay, yung mga kababayan na, hindi doon niya pinapansin kasi walang katotohanan. Pero anong ginagawa niya ngayon? Kayo yung mag-comment mga kababayan, patuloy lang natin to. Again, hindi niya pinapansin kasi walang katotohanan. Anong ginagawa dito? No, akin mismo. Unang-una, hindi naman kita kilala. Hindi Yan, naman tandaan nyo yung statement niya mga kababayan ha. In-establish niya muna. Oh. In-establish niya, hindi naman kita kilala. Hindi naman kita kilala. Kasi posibleng gagamitin niya yan doon sa later na mga statements niya kung saan plano niyang tirahin or siraan itong isang vlogger na ito mga kababayan. Ito, patuloy. wala naman akong ginawang masama sa iyo. Tama ba ako, Mr. Chair? Ayan. Meron po ba akong ginawang masama sa inyo? There is no personal action. Kaya nga, Mr. Chair, sagutin mo lang ako. Meron po ba akong ginawang masama sa inyo? No Meron ba? Wala? None, Mr. Wala. Wala akong ginawang masama sa inyo, ha? Pinapatunayan niyo yan, ha? Pangalawa, hindi niyo ako kilala. Tama ba, Miss Joey Cruz? You do not know me personally. Correct, Mr. Chair. And Mr. Chair, I do not even know Miss Joey Cruz personally. Am I right? Correct, Mr. Chair. But, you made a statement against me. O ito, babasahin ko, ha? O, ang sabi mo, ganito, kung abante, paswelduhan ka ng taxpayer, gago. Tinawag mo akong tinawag mo akong gago. O, bakit? Ba't mo ginawa sa akin yun? Tingnan niyo mga kababayan na gago. Yan lang yung word, hindi gago ka. Di ba? Magkaiba 'yun. Yung gago or tsaka gago ka, yung gago expression 'yun. Kung yung sabihin ka gago ka, magkaiba 'yun. Diba? I think maraming na nag-explain yan. Yet, ito talaga si Congressman Abante, fino-focus lang yun doon sa word na gago. Wala, patuloy na muna natin. Mamaya, again, stay tuned kayo kasi discuss natin itong mga kababayan. Gusto mo ba akong umiyak ngayon sa'yo? Sabihin ko, ba't mo ginawa sa akin yun? Bakit mo ako tinawag na gago? Bakit po, Mr. Chair? Please, yes. Mr. Chair, and I think it is already established that we do not know each other personally. Ano po yung pakilakas nga po? Hello, Mr. Chair? Mr. Chair? Okay. I think it is Ang sarap ng Starbucks mga kababayan, oh. Starbucks lang to si Mr. Honorable Binbinido Abante mga kababayan. Oh. Ang sarap siguro ng Starbucks mga kababayan kapag isakay sa isang Cadillac. Baka hindi maano yan. Kasi kapag tayo mga kababayan, dadala tayo ng macchiato, yung tag 39 lang, sasakay ka ng jeep, aalog-alog, tapon yung tag 39 na kape mo. Itong si Abante, intact pa yung Starbucks mga kababayan. Anyway, punta. Tuloy natin. already established that we do not know each other personally. Ayan, binalik sa kanya mga kababayan. Therefore, the statement was said based in a not personal way, but it is an observation of my reaction Mr. Chair, on meron ka pang salita. Your observation is that I'm gago? Is that your observation? This pertains to the public function as I perceive it, Mr. Chair. No, public what? Public action, Public Mr. Chair. action. So you mean that is the public that is actually telling me that I'm gago? No, Or Mr. is it Chair, you? the statement Let me came ask from you, me. Mr. Chair, is it you? Yes, Mr. Chair. So you were the one that said that, right? Correct, Mr. Chair. Ayun. Pero hindi mo ko kilala. Wala akong ginawa masama sa'yo. Yes, Mr. Chair. It What is your already right? Ayan mga kababayan, ginagamit niya yung statement, hindi niya ko kilala. What is your right na sabihin ako na gago? Kasi yan yung parang initial statement niya mga kababayan kasi ihulog niya doon. Yan yung patibong niya. Ngayon binalik sa kanya. Patuloy muna natin, discuss natin. To tell me that I'm gago. because I am a citizen of What the is your Philippines, right to tell me I'm gago? That is part of my freedom of speech, Mr. Oh, Chair. is that right? Yes, Mr. So Chair. your freedom of speech is to tell a person that he is gago? Freedom of speech ba yan? My freedom of speech, part of my freedom Ang of galing speech is mo. to react Ang on the galing mo. action of Ito a pa, public official. sinabi mo ha, in another post, ito sinabi mo. Pero alam mo,
kaya tayo nagmi-meeting dito. Parami na mention ko ito, no? Pero sa totoo lang, hindi ko pinansin yan. Matagal na yan eh. Di ba? Yeah. Hindi ko pinansin yan. Ito, ha? Ang sabi mo, you know, Kong Benny Abante, I can find all of this. Isasampal ko ito sa pagmumukha mo. Is that still freedom of speech? Tingnan nyo mga kababayan, yung phrase lang niya na isasampal ko ito sa pagmumukha mo, yan lang yung ginamit niya. Pero wala siyang sinabi dyan kung anong isampal. Di ba? Kasi kung talagang merong isasampal dyan kay Congressman Abante na isang bagay mga kababayan, most likely sinabi niya yan. Pero ito mga kababayan, posible yung sinasabi dito ni Joey Cruz na posible yung isasampal. It could be ebidensya or isang katotohanan sa totoong nangyari. Okay, posible yan. Pero hindi niya naging selective dito si Congressman Abante mga kababayan. Discuss natin mamaya. Again, pinuputol ko lang kasi gusto ko na matandaan niyo kung ano yung mga puntos dito mga kababayan kung saan hulog dito si Congressman Abante. Patuloy natin. Mr. Chair, I am not very familiar Yes or about no, those- Mr. Chair? Is that still, you think, freedom of speech? When you said, isasampal ko ito sa pagmumukha mo. Mr. Is Chair, that freedom of speech? yes, Mr. Chair. Ganon. Oo. So, ibig sabihin, ganito. If I tell you right now, sasampalin kita, freedom of speech yan. That's part of your freedom, Mr. Chair. Pag sinampal kita, hindi na freedom of speech yan. Of course, sir, it's overt Hindi action na. already. Yes, Hindi sir. na, no? Yes, sir. Oo, ang galing. Mahusay ito. Oo, magaling ka. Oo. Ang sabi mo, Mas ano bang mali dyan? Tama naman dyan. Oo. Di pa filean ka ng kaso kung gagawin mo talaga yan. Di ba? I'm going to be Hindi ko masabi to, Mr. Chair. Ang bait mo. FUCKED, prepared. Binanggit mo yon. Mr. Chair, Bakit naman? Mr. Chair, Ano may ba I nagawa know kong when kasalanan that post sa'yo? was posted? Mr. Chair? Oh. Mr. Chair, so that I can answer intelligently on the question You of... can, Mr. Chair, may I know you can the date answer of the post? intelligently, I but cannot what you answer... said here, is that intelligent? Let me ask you. Let me ask you, Mr. Chair. Nung sinabi mo, you know, Kong Benny Abante, I can find all of this, isasampal ko ito sa pagmumukha mo. Di ba lumabas dito mga kababayan? I can find may karugtong may naunang statement. I can find all of this. Isasampal ko ito sa pagmumukha mo. Hindi talaga ang sinasabi dito nitong vlogger mga kababayan ay yung facts na kung saan alam niya yung katotohanan. Yan yung isasampal niya. Hindi yan yung literal na isasampal. Ano ba naman to si... Anyway, mga kababayan. Anyway, patuloy muna natin. Ayan, Is tuloy. that intelligent? Parang yung humina yung pag-iisip ni Congressman Abante mga kababayan, humina pa rin, parang humina tuloy yung internet natin Mr. Chair, I cannot intelligently answer if I do not know when the post was posted. You don't know, Mr. Yes, Chair? Mr. Chair, I think in a day I post maybe 50, Well, you know, 50 posts in a day. I would like to understand, It Mr. means, Chair. Mr. Chair, that you can post something today and you forget that tomorrow. Am I right? That is Oo. correct, Mr. Chair. That's very likely. So, pakiklaro nga, Mr. Chair. Ano yung isasampal mo sa pagmumukha ko? That is why, Mr. Chair, for me to intelligently answer your question, I need to know when it was posted. Ang sarap talaga ng Starbucks mga kababayan. Well, we are going to get the date when this was said. Thank you, Mr. You would Chair. be able to know. Thank you. Kaya, pinapa-confirm ko lang yung statement na yan this ibig sabihin, do you believe, hindi ko na sabihin ang freedom of speech. Do you believe that this falls under protected speech? I'm so sorry, Mr. Chair. May you please repeat Do you the question? believe that this falls under protected speech? Mr. Chair, like I said earlier, I would like to know first the context of the post. But rest assured, Mr. Chair, that when I post in my platform, I make sure that it is a reaction on the news or public action. As a political observer, I always As practice. Miss Cruz,
Is this a political statement? You were saying a political observer. Is this a political statement? Do you believe that using profanities, insults, and malicious accusations online represent fair and respectful, intelligent discourse? Except as part of your statement, Mr. Chair, the malicious imputation you said, except that, the rest that you said, yes, it is part of the healthy public discourse. It is part of what, Mr. Chair? Healthy public discourse. O therefore, pag binanggit natin using profanities, insults, and malicious accusations, that is, anong tawag mo doon? Part health- of the healthy discourse, Mr. Chair. Healthy discourse. Healthy Sinabi nga except. Hindi na kaintindi mga kababayan ng except. Ano ba naman yan, sir? Ano ba naman yan, congressman? Except nga malicious. So, patuloy natin mga kababayan. discourse ba yun? Yung Yes, Mr. profanities, Chair. Yes, Mr. Chair. insults, and malicious statements, healthy discourse sa'yo yun. Yes, Mr. And that's the Chair. reason why, Mr. Chair, that we should now actually craft a legislation to put a stop to Miss Joey Cruz, who seemed to be intelligent, and a woman using profanities, malicious insults, saying it is healthy. Yes, Mr. Chair. I stand by my statement. Everything you said, except the malicious imputation, which I do not do, is part of a healthy public discourse. It is part of my freedom of speech. In fact, it is recognized under the Universal Declaration of Human Rights Act that I It is should be able recognized to where? express my opinion without Miss interference. Joey Cruz, I am the chairman of the Committee on Human Rights, and this is not recognized. Profanities, insults, and malicious words are violation of human rights. You violated my human rights. Mr. Chairman, Mr. Chairman. Mr. Chairman, may I inquire, sino po yung sa tabi ni... Stop lang muna natin dyan mga kababayan. Ako ka na. Naman ito sa Paduano. Nagagalit lang ito mana. Pakapatoy. Forward muna natin mga kababayan. Ito. Bago natin discuss na. Again, Ms. Cruz, do you believe that freedom of expression is not absolute? Yes, Mr. Chair. You do. Of I'd course, like to Mr. ask the other bloggers if they also believe that. Yes, Mr. Chair. You also believe that? Okay. Sir, Now, there's always a limitation. Ms. Cruz said, yung kanyang statement sa YouTube, no? Na profanities, insults, malicious is a healthy discourse. Nako! Gusto kong tanungin yung mga bloggers natin. Do you agree with her on that? Yes. Hindi naman yan yung sinabi. Except nga. Ano ba naman? Sir. That profanities, insults, and malicious accusations is a healthy discourse and a part of the freedom of expression. We would like to ask every blogger to answer me yes or no if they believe in that. Mr. Chair, can I be recognized? Yes. Mr. Chair, no other than the highest court of the land has repeatedly said na hindi po masama ang pagmumura, lalong-lalo na sa mga pampublikong opisyal, especially kung ang pinatutungkulan po ay yung official functions nila, not the person, but their official functions, Mr. Chair. So yun po ang paninindigan, lalong-lalo na po namin bilang mga manggagawa, dahil kahit meron pong TikTok, Facebook o social media, sa komunidad po, yan ang lengguwahe ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na nagagalit. Hindi po kasalanan ng mga vlogger o ng mga gumagamit ng Facebook, TikTok, X o kung ano pa mang social media platforms kung bakit merong ganito na mga pagmumura o profanities. Ito po ay lengguwahe ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na Mr. Chair, nagagalit. Mr. hindi Chair. ko, Mr. Elijah, hindi ko binabagit yung lingwahe ng ordinaryong Pilipino. Ang binabanggit ko, lingwahe ng vlogger. Hindi ka ordinaryong Pilipino. Mr. Chair, Dali lang, kasalala pa ako eh. Alright. Hindi ka ordinaryong Pilipino. Tama, mali? ordinaryong Pilipino ako, Mr. Hindi, Chair. hindi ka ordinaryong Pilipino. Vlogger ka eh. No, ay manggagawa ko, Vlogger Mr. ka. Chair. Lahat pa ng ordinaryong Pilipino, vlogger? Mr. Chair, manggagawa ko Andali lang, na may andali lang. platform ho. Andali So, lang. ordinaryong Pilipino ho, Andali Mr. lang. Chair. Vlogger ka eh. Point of order. We have our rules here. I think the resource person cannot answer without being recognized
by the chair. Sorry, Mr. Chair. Okay, to all reminder to all resource persons, Isa let the pa- interpolator finish his line of questioning in his statement, and resource persons can only talk when the chair recognizes them. Okay. Nabanggit mo kanina na yung profanities, yung insult, Stop muna natin mga kababayan. Stop muna natin dito kasi pag-usapan muna natin dito. Itong punto lang ito, itong parte lang ito mga kababayan, yung pinakita kong dalawang videos. Isang video lang pa tapos pinorward ko lang. Then, yung kalahati, yung kasunod nito, pag-usapan ulit natin. Okay? So ano ba mga puntos na nakikita natin dito mga kababayan? Kasi nga ito, sinasabi ko na ito si Congressman Abante mga kababayan, nahulog sa kanyang sariling patibong. Bakit? Ano yung patibong na ginawa niya? Nag-introduce siya mga kababayan, I think sinabi ko sa inyo earlier, nag-introduce siya na kung saan ng isang premise, isang statement na kung saan sinabihan niya yung vlogger na hindi tayo kilala. Kasi gagamitin niya yan, ginamit na niya yan para doon na wala kang karapatang sabihan ako ng masama. Like gago or ano pang mga sabihin nating yung mga hindi kaaya-yung expressions lang yan yan lang tawag natin para safe tayo. Okay? Yan yung premise na, pero mga kababayan, yan din yung premise or salita or statement na ginamit ng vlogger na kung saan hulog siya dito mga kababayan. Kasi nga, in the first place, hindi naman talaga kilala personally. Inamin ng vlogger na hindi niya kilala personally. So basically, wala siyang alam patungkol dyan sa personal life ni Congressman Abante. Kaya, wala siyang ibang masabi kundi mag-base siya doon sa performance ni Congressman Abante bilang kongresista. Di ba? Wala namang sinasabi doon na pangit si Congressman Abante. Halimbawa lang ito mga kababayan O kapag sinabi ng isa ng vlogger na, sir, pangit ka, adi personal yan. Di ba? O pag sinabi ng isang vlogger, for example, sir, kuripot ka, example lang ito. Di, parang may alam siya. Yet ang sinasabi niya dito, expression niya yan. Na gumamit siya ng mga different expressions kasi lahat naman tayo merong expressions. Lahat tayong ordinaryong tao merong expressions. Iba-iba. Iba-iba't lingwahe. Yung mga Katagalugan, gumagamit sila ng PI, gumagamit sila ng GAGO. Yung mga Cebuano naman, madami din. Yung iba, gumagaya sa mga Katagalugan. Yung iba, yung karamihan sa Cebuano, talaga, parang wag na lang natin sabihin dito. Basta, comment nyo dyan kung ano sa mga Cebuano or sa mga Bisaya. Yung mga expressions lang. Expressions lang yung ginamit. Okay? Pero ito mga kababayan, hindi naman sa dini-deny ng vlogger. Posible nga nasabi niya kasi desperate siya. Disappointed siya sa performance halimbawa ni Congressman Abante. Pero mga kababayan, tama ba itong ginagawa ni Congressman Abante na kung saan hinihingan siya ng ebidensya patungkol dyan sa inaakusa niya doon sa vlogger yet hindi siya makapagbigay. Di ba? Yet ito, nang-aakusa siya. Nung nakaraang hearing, sinong binanata ni Congressman Abante mga kababayan? Kung natatandaan ninyo. Yung isang vlogger din. Anong sinabi nila? Kung may sasabihin ka, dapat maglabas ka ng ebidensya. Bakit ngayon, siya ang may sinasabi, bakit hindi siya naglalabas ng ebidensya? So kapag mga vlogger, bawal. Kapag mga kongresista, okay lang. Ano ibig sabihin? Comment kayo dyan mga kababayan. So paano mako-confirm o madi-deny ng isang vlogger yung sinasabi niya na ayaw mo kung hindi mo man maipakita, hindi mo man masagot-sagot kung kailan ipinost. Kasi naman para matignan
kung talagang nasabi niya at anong konteksto ng pagkakasabi. Ito, protected speech. Oh, kung sa tingin mo, Congressman Abante, hindi protected speech yan, hindi yan parte ng protected speech, edi mag-file ka ng kaso. Oh, tapos sinasabi mo, hindi ako magfa-file ng kaso. Oh, hindi naman yan totoo, pero nasasaktan ka. Di ba? Hindi mo raw pinupuna, pero nasasaktan ka. So ano ba ngayon? Ano ba totoo ngayon? Oh. Eto mga kababayan, panghuli. Kasi yung iba, medyo mataas na ito. Yung iba, pag-usapan natin sa susunod na video. Oh, eto. Gumagamit ng fallacy. Ang daming fallacious statements mga kababayan. Hindi ko man na mabilang kung ilan na. Ito lang, klarong-klaro. Yung sa huli. Oh, tandaan nyo. Tinanong. Oh, di ba? Nag-explain yung isang resource person. I think vlogger din yun. Nag-explain yung isang resource person, mga kababayan, na kung saan yung language na ginagamit ng vlogger ay yun yung mga language or languages or expressions na ginagamit ng mga ordinaryong Pilipino. So, ibig sabihin ito, kung hindi yan alam ni Congressman Abante, kayo dyan mga taga Manila, akalain nyo, yung kongresista nyo, hindi alam kung anong mga expressions ninyo dyan. Hindi alam na gumagamit kayo ng mga words na ito. Oh, ito ang punterian niya. Hindi ka ordinaryong tao kasi vlogger ka. Paano? Oh, natatawa tayo dito mga kababayan. Oh. Ito mga kababayan na. Ilagay natin itong sitwasyon na ito. Ito pag-usapan ko ulit ito ito lang, idea lang. Kasi pupunahin ko talaga ito. Ito nakikita ni Congressman Abante sa mga vlogger. Nakikita niya yung mga vlogger hindi ordinaryong tao. Kasi nga raw vlogger, influencer. So ibig bang sabihin nito mga kababayan na bilang isang, baliktarin, lagay natin sa kanyang sitwasyon. Bilang isang kongresista, nakikita rin ba niya na mas mataas yung personalidad niya compared sa ating ordinaryong Pilipino? Well, posible kasi kongresista siya. Pero mga kababayan, delikado yan kapag ganyan yung pag-iisip ng isang kongresista. Kasi delikado yan. Oh, maglalakad ka. O halimbawa, may mga tao hindi nakakilala siya, posibleng magagalit ka kasi gusto mo ng respeto. Posible lang yan mga kababayan, ha? Yet ito, again, balikan natin. Again, ano lang yan mga kababayan, overview lang yan sa parang next topic. Okay, ito mga kababayan, ha? Yung fallacy, sinasabi niya, hindi ka ordinaryong tao kasi vlogger ka. And then yung conclusion niya, nag-insist yung isang vlogger, no, ordinaryong Pilipino or ordinaryong manggagawa kami. Sabi niya, lahat ba ng ordinaryong tao, vlogger? Di ba? Paano? Akala niyo, ganyan yung mag-isip. Ay, naku mga kababayan. Mag-comment kayo dito kung ano masasabi niyo dito kay Congressman Abante mga kababayan. Kayo dyan mga taga Manila, ito representante ninyo ito. Tingnan nyo itong representante nyo mga kababayan. Ganito ba klase gusto nyo na isang representante mga kababayan na ganito klaseng mag-isip? Anong tawag sa fallacy na yan mga kababayan? Again, nakapag-aral din tayo ng logic nung estudyante pa tayo mga kababayan. Ang tawag po niyan ay pwedeng marami kang i-classify mo yan sa iba't ibang fallacies. Pero ang pinaka-fit po dito, pwede po ay fallacy of composition. Okay, ano po ang fallacy of composition? Ito, pakita ko na lang sa inyo. A fallacy of composition involves assuming that parts or members of a whole will have the same properties as the whole. This leads to wrong conclusions because what is true of the different parts is not necessarily true of the whole. Di ba? Klarong-klaro. Nasaan? Paano naging fallacy? Kasi sinasabi niya,
Yung sa first statement niya, hindi ka ordinaryong tao, vlogger ka. Sinasabi ng yung vlogger, di ordinaryong mono kami. Yung conclusion niya, na so lahat ng ordinaryong Pilipino ay vlogger. O, diba? Gano ka? Ganyan klase mag-isip yan, ha? Kongresista yan, mga kababayan. Mambabatas yan! Oh, kalain nyo yan? Comment nyo dyan, mga kababayan. Comment nyo kung anong sa tingin nyo dito. Well, anyway, dito lang po muna tayo kasi may pag-uusapan pa tayo patungkol dito sa nangyari dito sa TRICOM. Lalo na sa parte na ito, mga kababayan, kasi ini-insist niya ito. Ako. Well, anyway, paki-like and share po ng videos natin, mga kababayan. Din paki-subscribe na rin po. Okay? So, maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.